Tumubay lang po. Yan, ikot-ikot din po. Alis-alis dyan sa inyong pinalalagyan. Go to the other side. Yan, sige po. Form a group, 3 or 4, and then pray for them. Sila ate mo, kay Tori, yan, sila nanay. Ito po, nanay. Pray. Hallelujah. Sige po, after blessings, pronounce blessings sa inyong mga partners, sa inyong mga group. Declare the goodness of the Lord sa inyong mga buhay. Yan, salamat dakilang Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise the Panginoon sa mga pag-ibig. Excited po tayo sa ating pagsamba ngayong hapon. Yan, praise you Jesus. Salamat sa Panginoon. Yan. Sige po, samahan niyo po ako sa ating pagbasa ng ating IR Ministries Creed, ating mission, vision, and IR Ministries Creed. Yan, ready? Begin. We exist to glorify God by obeying His great commandments and fulfilling the Great Commission. Vision. Redemption and transformation of all nations. I am Creed. I worship God, the great I am, Redeemer and Master, who values my faithfulness as He expects humility and integrity in all my words and deeds. I belong to a church who seeks to love God above all and share His love with others. I belong to a church that nurtures a relationship with God and with people. I belong to a church that impacts our community, our country, and the world. I belong to the church that embodies servant leadership, a church rooted in the Word of God, a church united in prayer, a church commissioned to become intentional in redeeming lives and making disciples. This is who I am. I am IRM. Patuloy po tayo tumayo at sabay-sabay po nating basahin ang ating scripture today, which will be found in Psalm 34, verse 17 to 19. Let's read together. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita po natin binasa. Sama-sama po tayong dumalog sa Panginoon. Oh Lord, we thank you for this wonderful afternoon, Panginoon. Throughout the week of your protection, for your guidance, Panginoon. Lord, bumagyo man, umulan, Panginoon, we are here today to worship you in spirit and truth, Lord. Even though there's the threat of war, Panginoon, there's a threat of calamities, Lord, there's a threat of dangers, Panginoon. Lord, we are trusting your mighty hand to cover us, to protect us, Panginoon. And as we worship you today, Panginoon, malulhati, Panginoon, ang iyong banal na pangalan. You deserve to be honored, to be worshipped and adored, Panginoon. Lord, maraming po salamat for your full week of sustaining grace. Maraming po salamat, Panginoon, of your full week of your guidance, of your blessings, Panginoon. We receive all these blessings, Panginoon, we don't deserve. But, Panginoon, dahil po sa iyong bigay at pagpapala at pagmamahal sa amin, malaya niyo pong ibinibigay ito sa amin, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, lumalapit po kami sa inyong trono ng biyaya, O Diyos. Nawa po, Panginoon, kausapin niyo po yung puso namin, yung isip namin, Panginoon, at hindi lamang po maging normal o routine yung aming pagpunta sa simbahan, Lord, but instead, Lord, there will be changes na mangyayari sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, mababago yung aming mga magbubuhay, Panginoon, at patuloy kami mapalapit sa iyo, dakilang Diyos. Maraming po salamat, Panginoon. Lord, we welcome your presence in our midst, and any form of evil, Panginoon, any form of destruction, Panginoon, na ginagawa ng kaaway, Lord, upang wasakin at sirain ang aming pagsamba ngayong hapon, Lord,
In the mighty name of Jesus, Lord, winawasak po namin ito, Panginoon. We declare your victory, your power, and your name to be lifted high sa amin po kalagitnaan ngayong hapon, Lord. Lord, maraming po salamat, Panginoon. We thank you, Lord, and we bless your name. This is all we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Palakpakan nga po natin natin, Panginoon. At tinatawagan ko na po ang ating tagapagpahawit. Ayan. Magandang hapon po sa ating lahat. Are we ready to sing for the Lord? Who among you here have sorrows? Who among you here are being challenged by these circumstances that we are facing? Sino po sa inyo may sorrows? Wala? Ako lang. Wala? Taas po natin sa Panginoon. Sabi sa lyrics ng song, let's trade all our sorrows. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, church, we sing. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. We sing, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond the curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrow. Come on, church, we sing. Trade all of your sorrows. Trade all of your shame. Lay it down for the joy of the Lord. Amen. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, church, we sing. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Isa pa po, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Oh, yes, Lord, we surrender everything to you. We trade all our sorrows, Panginoon. Taas natin ang ating mga puso at ang ating mga hinahin sa ating Panginoon. Though the sorrow may last for the night, His joy comes in the morning. I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amen. Oh yes, Lord. We trade all of our sorrows. We surrender everything to you, oh Lord God. Amen. Come on, church. Palakpakan natin ang ating nag-iisang Panginoon. As we trade all of our sorrows to Him, we know that every battle, it belongs to Him. Siya lamang ang nag-iisa. Magbibigay ng katagumpayan sa atin.
belongs to Him. All our battles belong to God. As we continue to trust in Him, we give all our worries, our burdens, lift it up to Him. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my foreman in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. For I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He'll never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He'll never fail. All is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song. I praise Him, my risen King and Savior, all the day long. I trust in God, my Savior, the one. Come on, church, lift up your voices for the Lord. Let's sing it to Him, for He deserves all the highest praises, all the highest glory. Because we know that He will never fail. We always put our trust in Him. Because truly He is the only Savior that we need, who will never fail. Come on, church, we sing, for He never fails. Come on, church, lift up your hearts to Him. Sing it with us. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust
trust in you alone, Father. As the lyrics of the song says, we can always trade our sorrows. We can always trade our shame, our pain, our sickness to you, Lord God. We lift up your holy name, Father, for you alone deserves all the highest glory, praises, and adoration, O Lord. All these battles that we are facing, it all belongs to you, Father God. For we trust in you. We surrender everything to you, Lord God. Lahat ng aming mga worries, all of our doubts, Panginoon, we exchange it into joy. For we can truly rejoice in you. Every life circumstances. We thank you, Father, and this afternoon we thank you for the privilege and opportunity to worship you alone, to lift your holy name. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Let's give our Lord the next clap offering. Purihin po, Panginoon, sa isang mabiyayang pag-aawitan. Yan. Ready na po ba kayo na tumanggap ng biyaya mula sa Panginoon? Amen. Yan. Yung mga ready na ay talagang ready na rin kami. Yan. So, ready na kaya ang ating speaker? Yan, syempre, ready na yan. So, ngayong hapon po, tayo po ay pinagpala ng Panginoon at tayo po ay bibigyan ng mensahe ng Panginoon na nagmumula po sa ating batang-bata. Yan, yan. Talaga namang artistahin din, mga pastor niyo po rin, artistahin. Yan. So, without further ado po, let's hear the message of the Lord and also let's prepare our heart. Let's pray to the Lord that we will receive this word with joy sa ating puso. And we will remember this wonderful message na ibabahagi po sa atin ng ating chairman, yan, si Kuya Orly. Yan. Kuya Orly, yan. Without further ado, it's your turn. Salamat po. At purihin po ang Diyos sa hapong pong ito. Pinagpala po ba tayong lahat? Amen. Talaga pong napakasarap po ng huli nating kinanta yung lalong-lalo na yung bridge part. Sabi po doon, I sought the Lord and He heard and He answered. Amen po. That's why I trust Him. Totoo nga po na talagang ang ating pong Panginoong Jesucristo lang atin dapat pagtiwalaan. Wala pong iba. Amen. So, bago po tayo mag-start, kamusta po ang lahat? Hindi po ba kayo binagyo? Kamusta po yung mga binagyo, Atinins? So, salamat po sa Panginoon sa kanyang pag-iingat. Last few weeks po, ang ating pong pinagdadaanan ay mga missile threat. Ito pong nakaraang linggo, bagyuhan naman. Tsaka talagang talagang napapanahon na po talaga. Sabi nga po, totoo po yung salita ng Diyos sa Matthew na the word is near. Malapit na po tayo sa end times. Nasa end times na po tayo. Kitang-kita na po na yung mga signs. Amen po. Kaya po sa hapong to, patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon. Sabi nga ng kanta, sa Kanya lang tayo, I trust Him. Amen. So ngayon pong hapon na to, dahil po tayo ay nasa tema ng ating monthly theme natin ay I am the door. Pangatlong na po natin ay, ang una po, I am the bread of life. Pangalawa ay I am the light of the world. Pangatlo po, I am the door. Bago po tayo mag-start, meron po akong gustong simulan ng message na to. Sabi po dito, imagine po daw natin, tayo po daw nasa isang mahabang wall. Ano ba wall sa Tagalog? Pader. Yan. Naglalakad po daw tayo sa napakahabang pader. Imagine po ng bawat isa. At nandun po tayo sa labas ng pader. So, parang ang isa pong halimbawa niyan meron po tayo nakita isang properties ng mga mayayaman, kung mga nakatira din sa probinsya. Di ba mga properties po ng mga yaman, talagang ang bakod niyan, talagang wala makakapasok. Talagang sobrang taas niyan, hindi pwedeng pasukin ng kung sino man. At napakalaki po ng kanilang mga ari-arian. Kumbaga, yung area ng kanilang property, napakahaba. So kung ganun kalawak po yung kanilang area, ganun din kahaba ang kanilang mga bakod. Yung mga pader. Sabi po dito, nandun po daw tayo, imagine natin, nandun daw tayo sa labas ng pader. Pero maririnig po daw natin kung yung mga tao sa loob ng pader. So ibig sabihin siguro,
merong party-party doon sa loob ng pader, doon sa mga nagtitipon-tipon. Pero wala po tayong kaalam-alam kung ano po yung nangyayari sa loob. Kasi nandun tayo sa labas. Sana imagine nyo po. You can hear happy people. Some are laughing, some are shouting for joy. But all of them are very happy. So siguro kung tayo yung naglalakad na yun, maku-curious tayo. Bakit ba sayang-saya sila doon? Siguro parang may nagbibidyo okay pa, no? Pero praise and worship yung tinutugtog, praise and worship yung mga kinakanta. So more than anything, you want to get in there and where are they, see what, para gusto ko natin na makapasok doon para makita natin, ba't ba silang ang saya-saya nila doon, parang ang sarap pumunta doon, di ba? So ganun po yung mga mindset natin, di ba? Ng tao na kung saan yung may kasiyahan, gusto natin pupunta doon. Ganun sa sa mga probinsya, halimbawa, pag may mga fiesta, may mga musiko, yan, di ba? Mga bata, puntahan doon. Dito may mga may mga banda-banda, yan, puntahan doon. So dito po sa isa pong illustration ko, mahabang pader, may nagkakantahan, may nagkakasiyahan doon sa sa kabila ng pader. At tayo mag-isa lang doon sa labas. So maku-curious talaga tayo at gusto natin pumasok sa loob. Amen po. So, as we continue to follow this wall, kasi naglalakad tayo, kasi sobrang haba ng wall, sa bandang dulo, may nakita po tayong pinto. So, po nakita natin pinto, nakabukas siya. Yan. Kapag po ba nakabukas ang pinto, at yan ay pag-aari ng iba, basta-basta po ba tayo papasok? Di ba hindi? Kasi, sa law ng Pilipinas, yan ay trespassing. Amen po. So, pero, sabi nga dito, hindi daw nakalak yung pinto. So, ang kailangan natin gawin para mapunan yung curiosity natin, kasi curious tayo ano yung nangyayari sa loob, ang kailangan natin gawin, pumasok sa loob. Tama po. And you have to do is to go through and you will be admitted to the place where all those happy people are. So, ang tanong po ngayon, kung tayo po yung nasa sitwasyon na yun, papasok po ba tayo sa loob? Basta-basta? Yan ang tanong. So, manonotice po natin, karamihan po sa ating mga Pilipino, naghahanap po tayo ng mga kakaiba sa ating buhay. So, natandaan niyo po ba kung paano kayo nakakilala sa Panginoon? So, kung natatandaan niyo po yun, yung unang mga time nakakilala tayo sa Panginoon, talagang napakainit po natin sa paglilingkod. Talagang makisig po tayo. Naalala ko po nung ako una nakakilala sa paglilingkod, talagang maaga pa lang pumupunta na ako sa church kasi kailangan ko mag-ayos ng gamit ng church. Kasi nung first time ko po naging Kristiyano, hindi po agad ako musician. So naging katulong-katulong po ako sa mga hakot boys sa church sa Pilipinas. Mag-aayos ng mga speaker, ng mga upuan, ng sound system. Yan po yan. Hindi agad salang sa music ministry. At yun talagang dedication ko nung talagang mainit na mainit, gustong-gusto mo lagi pumunta ka sa sa gawain ng ng Panginoon. Ganun yung mga unang tanggap sa Panginoon, talagang mainit na mainit. So, ando po yung excitement po natin. And then, nung time na yon, wala pa po akong gaano pagkakilala sa Panginoon sa Kristo. Kumbaga, mababaw pa lang ang aking pagkakilala sa Panginoon sa Kristo. Pero dumating po sa point ng buhay ko na naka-face to face ko ang door, which is ang Panginoon sa Kristo na tinatawag, di ba? So ang katanungan po ngayon sa hapon na ito, handa na po ba tayo na maka-face to face ang Panginoon sa Kristo o ang door sa hapon ito? So, last week po, ibinahagi po sa atin ni Pastor Olan ang kanyang mensahe na Jesus, our only mediator in an uncertain world. Na sinasabi nga po dito, ang Panginoong Kristo lang ang only way, He is the only way, He have the open access, and we have the true security. So yun po yung binahagi ng ating Pastor Olan last week. At ngayong hapon na ito, ibabahagi ko po sa inyo, ay eto po. Doon po sa illustration ko kanina, imagine niyo po, kayo po yung nakatayo na yan. Yan, taong yan. At ka-face to face yun na yung door. Ang tanong po, are you going in? Or are you still go on? So, papasok po ba tayo sa pintuan yan?
O patuloy lang tayo maglalakad at hahayaan lang natin pakinggan kung ano ba yung nasa kabila ng mga pader na yan. Amen po. So, sa hapong ito, mapapag-usapan po natin, ano ba talaga yung door na yan? At saan ba yung door na yan? At sino ba yung door na yan na tinatawag? Amen po. So sa hapon pong ito, samahan niyo po ako na pag-aralan natin. Ito po ang title ng aking message, Knocking on Heaven's Door. So kung saan naman nakakala po, hindi po yan yung kanta na Knocking on Heaven's Door. So, Knocking on Heaven's Door, sabay-sabay po nating kumatok, sabay-sabay po tayong kumatok sa pintuan ng langit. So samahan niyo po ako na basahin ang ating pong text sa John 10:9-10. Maaari po tayo tumayo. So John 10:9. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pleasure. So salamat po sa pagkabasa ng kanyang salita. Samahan niyo po ako sa daling manalangin. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po sa hapong ito. Tunay nga po, Panginoon, na samahan mo kami na mapag-aralan ang inyong mga salita. Ikaw po, Panginoon, mapapurihan. Itago mo, Panginoon, ako sa inyong likuran. At Panginoon, ang inyong banal na Espiritu patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, ang inyong pong mga aral, Panginoon, magrema sa aming puso. At may apply po namin ito, Panginoon, sa aming pong pamumuhay. Maraming salamat po sa inyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakapo na po tayo, mga kapatid. So, pag-aaralan po natin, sino, saan, at ano nga ba ang door na akin po tinutukoy. So, ang number 1 po, this door is a person. So, amen po. Malinaw na malinaw po. Ang ating pong door na tinutukoy dyan ay isang tao. So, Jesus declared Himself to be the door of the sheep. Isa pong halimbawa dyan, ay ito po yung tinatawag na sheepfold o yung kulungan ng tupa nung araw. So makikita po natin dyan, paikot po yan. Minsan po, meron po niyan circular at meron po rectangular shape. Iisa lang po ang opening niyan. Isa lang po ang opening niyan at yung po ay binabantayan ng kanyang pastol. There was only one opening in this wall allowing access into the enclosure, and that sa gabi daw, kapag ang mga tupa ay nagtitipon-tipon na sa loob, kita po niyan, nakatipon-tipon na po sa loob, yung shepherd po, siya po yung nagbabantay dito sa pintuan. He will become the door. Siya po yung nagsisilbing pintuan na ang kulungan ng mga tupa. Wala pong makakapasok dyan at walang makakalabas nang hindi dadaan sa pastol. So sinasabi po dito, gaya po ng sinabi ng Panginoon, siya po daw ang door. Walang makakapasok at walang makakapunta sa langit, kundi sa pamamagitan niya. Sinasabi rin po dito, Jesus is saying, He is the door. No one gets into the God's flock without going to Him. Sabi po sa verse 1, sabi po dito sa verse 1, John 10:1, Very truly I say to you, Pharisee, anyone who does not enter the sheepfold by the gate, but climbs in some other way, he is a thief and a robber. Amen po. So napakalinaw po sinabi dito. Kung gusto, i-apply po natin dito sa ating Christian life. Wala po makakapunta sa Panginoong Jesucristo nang may shortcut. Amen. Hindi po tayo pwedeng dumaan sa mga shortcut or other way. There's only way na makakapag-save sa atin, makakapunta tayo sa langit, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At kung ano daw tawag sa atin kung hindi tayo dadaan sa tamang pintuan? Tayo daw ay thief and a robber. Tayo daw ay magnanakaw at robber. Ano robber sa holdout? Tayo magnanakaw. So sa Pilipinas, di ba uso? Kaya sa atin lahat sa Pilipinas, yung mga bahay natin talagang lagi safe na safe dapat. Kasi maraming umaaligid na mga magnanakaw. So salamat nga sa Panginoon dahil dito sa UAE safe na safe tayo, di ba? Kahit na anytime na wala nang anytime na may magamit tayo, wala nang basta-basta kumukuha. So, ang Panginoong Jesucristo po, siya po yung nag-a-act
as a door, na wala na makakapunta sa langit kundi sa pamagitan niya. Sinasabi rin dito na there is only one way to the Father, and that is through Jesus Christ. Sabi nga po dito sa John 14:6, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through Him or by me. So, sa pamagitan lang natin Panginoong Kristo, doon lang tayo makakatiyak, tayo makakapunta sa langit. Kung wala tayong relasyon, kung wala tayong connection kay Jesus Christ, hindi tayo makakapasok. So yan nga, lagi natin example niyan, connection. Kahit saan naman, pina-apply natin yung connection eh. Sa mga trabaho, kapag wala kang connection dito, mahirap makapasok basta-basta. Depende, lalong-lalo na sa mga prestige company, di ba? Sabi nga nila sa malaking kumpanya. Pero kapag may direct connection ka, napakadali lang. Napakadali. Easy access lang para po tayo makapasok. So, ang ating pong salvation, ito po ay nanggagaling lang sa ating Panginoong Kristo. Ang pagpabautismo, hindi po yan nakakapagligtas. Ang church membership, hindi po yan nakakapagligtas. Yung mga religious activity natin, hindi po yan yung nakakapagligtas. There is only one plan for man's salvation, and that is through faith. Tanda po natin, through faith lang ang makakapagligtas sa atin, pananampalataya sa finished work ng ating Panginoon Kristo sa cross of Calvary. Napakasimple po ng salvation, yet it is very exclusive. Sabi nga po sa mga Bible verse na to, Romans 10:9, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and justify, and it is with your mouth that you are professed with your faith and saved. So, malinaw na malinaw po. Sa pamamagitan lang po ng Panginoong Kristo tayo maligtas. Meron pa po. John 3:16, alam na po natin to. Amen. Kahit po nakapikit. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Isa pa, Acts 16:31. They replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Pang-apat, salvation is found in no one else. So, malinaw po, wala po daw kahit kanino yung salvation. Hindi po sa pag-anib sa ganitong sekta, hindi po pagsama sa mga ganitong simbahan, kundi, for there is no one name under heaven given to the mankind by which we must be saved. Kanino pong pangalan? Sa Panginoong Kristo. Amen. At panghuli, Romans 10:13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So napakadami pa pong verses niyan, 5 lang po yung inilagay ko, na nagsasabi na sa pamamagitan po lang ng Panginoong Kristo, sa Kanya lang po tayo maliligtas. He is the only access to the heaven. He is the only access for us, for the God the Father. Amen po. Malino po. At ang question po, sa unang yan, have you already encountered the door? So, yung number 1 po natin, the door is a person. Siya po ang Panginoong Kristo. Pero ang tanong, do we really encounter our Lord Jesus Christ in our life? Yan po yung unang katanungan. And number 2, mabilis po tayo. Ano po siguro sa tingin nyo? Ano po yan? Yes, tama po si Atinins. Number 2, the door is a proposal. Isa po siyang proposal. Ano po proposal sa Tagalog? Proposal. So, karamihan po sa mga mayayaman, bago po sila magpakasal, meron po silang tinatawag na agreement na regarding lalong-lalo na sa mga mayayaman, di ba? May marami silang mga assets. Ayaw din ang paghaluhaloy nyo, kaya lalo lagi sila naglalagay ng agreement. Pero sa atin, ang Panginoong Kristo, grabe yung proposal niya sa atin. Yung pag-aaral na natin sa hapong ito. Jesus offers hope to everyone who is wandering in a life of sin. So, ang Panginoong Kristo po, nag-o-offer po siya sa atin ng pag-asa. Na kanino ba ang pag-asa? Wala po sa Meralco, hindi nasa Panginoon sa Kristo.
While Jesus wants to save you, He will never force Himself upon you. Hindi po pinipilit ng Panginoon ang kanyang sarili sa inyo. Diba sabi nga natin, lahat tayo ay may free will. Amen po. It is up to us if we will follow our Lord Jesus Christ or not. Hindi po pinupush ng Panginoon sa Kristo. However, He gives you and me an opportunity to come to Him. Yan po yung hindi inaalis ng ating Panginoon sa Kristo sa atin. Yung opportunity. Kahit saan, kahit kailan, kahit anong oras, nandyan lang ang ating Panginoon sa Kristo. Nag-aantay. Nagpo-propose. Nag-aantay sa inaalok niya na salvation at pag-asa. So, ano ba yung mga scope ng proposal na yan? Kasi pag nagpo-propose kung sa mga atin dito sa lupa, may mga usapan yung mga proposal. Pero sa proposal ng Panginoon, meron po ako inilagay dito na 3 bagay. Ang una, proposal scope, kanino ba applicable yan? Yung proposal ni Lord. Applicable yan sa lahat ng tao. Amen. So ang Panginoon, wala po siyang itinatangi. Hindi niya sasabihin, ang bibigyan ko lang ng proposal, yung mga mayayaman. Ang bibigyan ko lang ng proposal, yung mga makakapangyarihan. Hindi po. Ang binibigyan ng Panginoon ng proposal, ayan po yung para sa lahat. Mayaman man, mahirap man, may kaya man, o wala, ang Panginoon po ay nagbibigay ng proposal. Salvation is not a club for an elite few saints, but it is an offer of God to every man. Ang kaligtasan po daw ay para sa lahat. No person alive today is beyond the reach of God's saving love. Wala po daw na kahit isang tao na nabubuhay ngayon ang hindi kayang i-reach of ni Lord. Kahit na yung pinagdadaanan natin ngayong hapon na ito mga kapatid, lugpog na lugpog tayo sa problema, sa kahirapan, sa mga isipin, pero andyan lang si Lord. Alam ni Lord kung ano yung mga pinagdadaanan natin. Napakadali sa Kanya para i-reach out tayo. Sabi nga po dito, sa Kanyang salita, Revelation 22:17, the Spirit and the bride say, "Come." And let the one who hears say, "Come." Let the one who is thirsty come. And let the one who wishes take the free gift of water of life. Sabi rin po sa John 6:37, and those the Father give me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. So, malinaw po na sinabi ng Panginoon. Ang proposal niya po ay sa lahat. Sa lahat ng lumalapit, sa lahat po ng tinatawag niya, yan po yung binibigyan ng Panginoon ng pansin. Hindi po wala po siyang itinatangi. Many feel that there is no hope for them. Yet the Bible is clear that God loves men. Amen po. Mahal po ng Diyos ang lahat ng tao. Sabi nga po sa John 3:16, God offers them the salvation through the Lord Jesus Christ. Sa sobrang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin, ibinigay niya ang Panginoon sa Kristo kahit na tayo ay hindi ka mahal-mahal. You can be saved today if you are lost. Amen po. Kahit po tayo naliligaw ngayon, may pag-asa pa. Basta tumawag lang tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon nag-aantay lang po sa atin. Number 2, proposal scheme or ano ba yung mechanics? Ano ba yung proposal na to? If any man enter in. So yung proposal ng Panginoon para po sa lahat ng tao. At paano po gumagana yan kung ikaw ay papasok? Ano po ibig sabihin nun? A door serves one of the 2 purposes. Dalawa po daw yung purpose ng pintuan. Isa para may makapasok at ang isa ay para may makalabas. Amen po. It can be a barrier designed to keep people out. Ito po daw yung nagsisilbing pananggalang para walang makapasok. Kasi sabi nga, di ba, ang pintuan, ito ay access lamang para sa mga dapat pumasok. So, kapag wala kang access doon sa loob, hindi ka makakapasok. Kasi ang tawag sa iyo, isa ka magnanakaw at robber. Pero sabi dito, may dalawang reason, meron daw dalawang use ang door. Isa para makapasok,
at isa para makalabas, or it can be a means of access allowing people out. Salvation is God's gift to a fallen race. However, before this gift can realize, it must be received. So yung pangako ng Panginoon andyan lamang. Pero ang tanong, paano natin siya ma-achieve? Ma-achieve natin ang pangako ng Panginoon. Una, kung i-receive muna natin siya. Amen po. Maaring marami tayong naririnig dyan. Di ba? May mga maririnig tayo. May mga promotion, merong mga discount sa mga ganitong bagay. Pero paano natin siya ma-enjoy? Paano natin siya ma-accept? Siyempre, kailangan muna natin siyang bilhin, di ba? So, ganun din po sa Panginoon. Ano ba? Kanino na-apply yung proposal na yan? Doon sa mga tao na papasok sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. No one will ever be saved unless they personally and consciously come to Jesus and receive Him into their heart and life. Wala pong makakapagligtas sa atin kung tayo ay walang personal na pagkakarelasyon sa Panginoon. Marahil naniniwala tayo, nag-church tayo, umaattend tayo ng mga gawain ng Panginoon. We know there's a God. Pero wala doon po yung relasyon natin sa Panginoon. So, hindi po yon yung makakapagligtas sa atin. Ang kailangan natin, meron tayong personal and conscious relationship sa Panginoong Jesucristo na nakikita sa ating puso at sa ating buhay. Sabi po dito, God offers you salvation and He means it. Binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na maging saved. At He means it. But you will not be saved until you come to Him by faith to the Lord Jesus Christ. So malinaw po sinabi dyan, hindi po tayo maliligtas, hindi po inaalis ng Panginoon ang kaligtasan, pero kailangan po natin magkaroon ng pananampalatayang totoo sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi yung pananampalatayang mababaw lamang. God offers your salvation and He means it, but you will not be saved until you come to Him by faith through the Lord Jesus Christ. At po yung number 3, proposal supply. He shall be saved. So, kapag po tinanggap natin yung proposal ng Panginoon, ito po yung ma-achieve natin. He shall be saved or we shall be saved. Yan po yung kaligtasan ng Panginoon na binibigay sa atin ng libreng-libre. When a person comes to Jesus for salvation, they find themselves completely transformed and eternally saved. They are instantly liberated and made new in Jesus. So, kapag tinanggap natin ang Panginoon at na-receive na natin yung kaligtasan, tayo po ay bago nilalang na. Hindi na po tayo yung lumang brother, hindi na po tayo yung lumang sister, kundi tayo po ay ginawang bago na ng ating Panginoong Jesucristo. Although, tayo po ay time to time, process by process yung ating transformation. Pero at the end, tayo po ay isang bagong nilalang na sa paningin ng ating Panginoong Jesucristo. This one little word is a glorious declaration of the security we enjoy in the Lord Jesus Christ. Ito po yung salitang gustong kaasam-asam ng bawat Kristiyano. Yung kaligtasan sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sabi po dito, sa John 10:28, I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Yan po yung pangako ng Panginoon na siya po yung magsusupply sa atin ng eternal life kung tayo po ay mag-yes sa proposal ng Panginoon. So kapag nag-yes po tayo, ang ma-achieve po natin, eternal life. So ano bang iniintay natin? Say yes na agad sa Panginoon. Huwag na natin patagalin pa, baka magbago ang isip ni Lord. Pero hindi po nagbabago ang isip ni Lord. Tayo po lang lagi nagbabago ng isip. So, yan po yung number 2. The door is a proposal. Ano po yung scope? Who? Ito po yung ating Panginoong Jesucristo na binibigay niya po yun para sa lahat ng tao. Ano po yung mechanics?
kailangan tayo ay tumanggap at pumasok sa Panginoong Jesucristo at ang ating po ma-achieve doon, we shall be saved. Siya po magbibigay sa atin ng eternal life. And moving forward, Jesus will set us free once we accepted His proposal. Naniniwala po ba tayo dito? Ililigtas po, palalayain daw tayo ng Panginoong Jesucristo sa maraming bagay kapag inaccept natin ang kanyang proposal. Number 1, saan tayo palalayain? Sa penalty of sin. Sabi po dito, however, in Jesus, the curse of death is removed. And we are set free from the awful wrath of God. Pinalaya po tayo ng Panginoon. Kaya sabi nga po sa ating sa ating po sa ating OVE, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Tayo po ay nilikha ng ating Panginoon, which is bounded to death. Amen po. Tayo po ay nilikha ng Panginoon na ang ating pong final destination ay kamatayan dahil tayo po ay sinners. Pero sa sobrang pagmamahal po ni Lord sa atin, kahit gaano tayo kadumi, sabi nga dito, yung kasalanan natin, equivalent na kasalanan natin, kamatayan. Gaya nga nung sa Old Testament, kapag nagkasala ka, patay ka agad. Patay ng patay sa Panginoon, sa ating Panginoon, sa Diyos. Pero ngayon, dahil sa mahal na mahal tayo ng ating Panginoon, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Although sa pagiging makasalanan natin, binigyan niya pa tayo ng gift. At yan ay sumagitan lang natin Panginoong Jesucristo. Ganun niya tayo kamahal. Ayaw niya tayo na mapapariwara. Ayaw niya tayo na ma-receive natin yung wrath ng Panginoon. Ano pa? Sinabi dito, Romans 5:9. Much more than having now been justified by this blood, we shall be saved from the wrath through Him. Justified by His blood. Sa pamagitan lang ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Hindi tayo maliligtas sa anumang bagay, kundi sa pamagitan lang ng Panginoong Jesucristo. Kung babalikan po natin yung istorya ng prodigal son, yung pong anak na libugha, di ba, alam natin yung story. So, kinuha niya lahat ng yaman niya sa kanyang, mamanahin niya sa kanyang tatay. Nagpaka-riwara siya, winaldas niya lahat yun, nagpaka-enjoy niya, in-enjoy niya lahat inom dito, sugal dito, enjoy sa ganyan. And to cut the long story short, bumalik siya sa tatay niya nang walang-wala. Amen. Pero at the end, tinanggap pa rin siya ng kanyang tatay. Dahil, ganun siya kamahal ng tatay. Pinakita dito kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Unconditional. Sa kabila ng tayo ay maraming kasalanan na ginagawa sa Panginoon, sinasaktan natin si Lord. Minsan nakagawa tayo ng maliit na kasalanan, maliit na pagkakamali. Pero sa mata ng Panginoon, nasasaktan natin si Lord sa mga ganung bagay. Pero si Lord, love niya pa rin tayo. At ayaw niya tayong mapapahamak. Kaya nga ibinigay niya si Lord Jesus Christ, di ba? Para sa maging assurance natin na bandang huli, doon pa rin tayo pupunta sa piling ng ating Panginoon. Amen po. Sabi rin po dito, meron daw pong isang bata na nag-disobey sa kanyang mga magulang. Sabi po ito sa ayon sa Deuteronomy 21:18-21. Sinabihan po daw yung mga townspeople na i-stone to death daw yung bata kasi nag-disobey siya sa magulang. Kasi ganun nung unang panahon kapag nagkakamali ka, lalong-lalo na sa mga magulang, di ba? Napakataas ng respeto ng mga bata sa magulang nila. Na hindi ka pwedeng basta igawan mo ng kasamaan yung magulang mo. Kasi nasusulat yan sa Ten Commandments. Love your parents, di ba? So, nung unang panahon, kapag nagkamali ka sa iyong magulang, sabi nga dito, kamatayan, stone to death yung stone to death yung nire-request ng taong bayan. Pero ano ginawa ng tatay? The father ran and fell upon his son's neck. Tumakbo siya. Nagpakandara pa siya. Kumbaga, iniligtas niya yung kanyang anak. Grabe yung pagmamahal ng tatay sa anak nila. Na kahit na nagkamali sa kanya yung anak niya, kahit na nakagawa sa kanya ng kasalanan,
Niligtas niya pa din, isinave niya. Tayo kaya ngayon, si mga magulang, yung mga anak natin na mga pasaway, mga sumasagot. Naalala ko si Ate Luna, minsan, kapag ang mga anak namin ay nagiging mabait, nagiging dragon din ang mami nila. So, salamat sa Panginoon dahil patuloy na ina-apply namin kung ano yung kailangan namin i-apply bilang mga magulang. Na lagi namin na nire-remind ng mga bata, respect your parents. Dahil yun ang kinalulugdan ng ating Panginoon. Kaya sa mga anak dito, respect nyo po yung parents nyo, ha? Huwag kayong maging pasaway. Sir. Yan. So sabi nga dito, this is exactly what Jesus did for us when He died on the cross. He placed Himself between us and the wrath of God. So yan po yung ginawa ng ating Panginoon Kristo. Para po hindi na natin maramdaman yung galit ng Panginoon, ang Panginoon Kristo po, siya po yung pumagitna. We deserve to die. Wala pong ano yan, wala pong question doon. We deserve to die for our sins. But Jesus absorbed God's wrath and paid the price for us. Di ba napakasarap nun? Hindi tayo hindi tayo worthy sa kamatayan ni Lord Jesus Christ. Hindi tayo worthy. Kasi makasalanan naman tayo eh. Pero dahil mahal na mahal tayo, si Lord sumagot sa iyo. Sabi nga ni Lord sa atin, anak, sagot na kita. Ligtas ka na, don't worry. Save ka na. We deserve to die for our sin, but the Lord Jesus absorbed God's wrath and paid for the price for us. Now we are all free from penalty of our sins. So, malaya na tayo. Para yung kanta, malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya na po tayo. Ipag-declare po natin yan. Malaya na po tayo sa penalty ng kasalanan. No sins of God need ever fear going to hell. Huwag na po tayong matakot na pupunta tayo sa impyerno. Tayo po ay pinalaya na ng ating Panginoong Kristo. Amen po. Sino dito ang takot pa pupunta sa impyerno? Wala. Salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay malaya na sa penalty of sin. Pangalawa, the power of sin. Palalayain po tayo ng Panginoon sa kapangyarihan ng kasalanan. May kapangyarihan po ba ang kasalanan? According to Romans 6:14, Jesus breaks the sin's power in the life of the saints of God. Sinira na po ng Panginoong Kristo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayo nga lagi, pag nagpe-pray tayo di ba? Nire-rebuke natin ang gawa ng kasalanan, ang gawa ng kasamaan sa pangalan ni Jesus. Di ba? Lagi panalangin natin. Once we rebuke the work of the enemy or the work of the devil, we always use in the name of Jesus. We rebuke the power of sins. Wala na pong kapangyarihan ang kaaway sa ating mga buhay. After we come to Christ, we are no longer slaves to the whims of the flesh and the devil. Kapag po, nung tayo po daw ay nakakilala na sa Panginoon, hindi po na tayo alipin. Tayo po ba alipin pa ng kasalanan? Alipin pa po ba tayo ng mga kasamaan? Di ba? Hindi na. Patuloy po natin yung pinaglalabanan kasi ang kasalanan po ay nandyan lang po sa paligid natin, ang kaaway. Nag-aabang, he is like a roaring lion, just waiting for the exact time kung kailan siya kakagat sa atin. Kaya mga kapatid, lagi po natin na panatilihin ang ating pong connection kay Lord. Hindi ko naman sinasabi na tayo all the time tayo ay malakas. Tayo po ay mahina. Nagiging malakas lang tayo through the Lord Jesus Christ. At yun yung sinasamantala ng kaaway. Kapag tayo ay nawawalan ng connection, parang cellphone. Kapag nawawalan tayo ng connection, dyan pumapasok ang kaaway para tayo ay siluhin. Pero sabi ng Panginoon, wala nang power ang sin sa ating mga buhay dahil we are no longer slave dahil tayo ay nasa Panginoong Kristo na. We are made free in Jesus and are given the liberty to withstand temptation. Kaya na natin paglabanan yung mga temptation. Hindi po yung temptation sa pagkain, ha? Lalong-lalo na mga maraming bawal. Hindi po yung mga ganon. Kundi, yung temptation ng kaaway para mabuhay para sa Panginoon.
Sabi po dito sa 1 Corinthians 10:13, no testing has overtaken you that is not common to everyone. God is faithful and He will not let you be tested beyond your strength, but with the testing, He will also provide the way out so that you may be able to endure it. So sabi po dito, ang pagsubok po daw sa Kristiyano, yan po ay kasama na natin. Pero, binibigyan tayo ng Panginoon para mapagtagumpayan ang lahat ng kasalanan. Lagi nga natin sinasabi, minsan kapag tayo ay troubled, kapag tayo ay nasa time ng trials, yan ay gawa ng away. Hindi po. Yan po ay pagsubok na kung saan i-design para lalong patatakin ang ating faith para sa Panginoon Kristo. Kasi sabi nga po dyan, malinaw na malinaw, hindi po tayo bibigyan ni Lord ng mga pagsubok na hindi natin kaya. Amen po doon. Lahat po ng pagsubok na naranasan natin ngayon, kaya po natin dahil the Lord trust na magtitiwala tayo sa Kanya. Si Lord din magbibigay sa atin ng way out sa ating mga pagsubok. Basta mag-trust lang tayo sa Panginoon. Amen po. One of the greatest wonders of salvation is the great changes that comes into one's Christian's life. Sabi nga po, ito po isa sa mga greatest changes natin. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. So, tayo po ay binago na ng Panginoon. Tayo na po yung bagong sister, bagong brother. Although andyan pa din yung pagtukso ng kaaway na, niloloko mo lang ang sarili mo, ikaw pa rin yan eh. Kapag kasama mo lang yung mga kasister ka, brother mo, mabait ka. Pero kapag ikaw na lang mag-isa, bumabalik ka pa rin sa gawain mo. Ganyan ang ganyan ang bulong ng kaaway eh. Pero ang Panginoon hindi. Alam ng Panginoon, alam niya, nilalaman ng puso natin, na kapag tayo ay nakakilala na sa Kanya, naka-encounter sa Kanya, tayo ay bago na. The old has passed away, the new has come. Tayo ay bagong tao na. Amen po. At yung number 3, ang Panginoong Jesucristo ay palalayain tayo sa presensya ng kasalanan. Kung i-accept natin siya. Sabi ko nga po kanina, ang kasalanan po ay here, there, and everywhere. Nandyan lamang yan. Lalong-lalo na po ang temptation na sa mga nakikita ng ating mata. Amen. Kapag po tayo nag-open, example na lang po dyan, kapag nag-open po tayo ng mga multimedia, ng mga social media natin, mga Facebook, mga social platform, napakadami pong kasalanan na makikita natin. Kung di lang po tayo nagiging maingat, ang bawat isa sa atin, matetempt po talaga tayo. Marami pong papasok sa atin. Pero, andyan na po yung lagi po natin sinasabi na dapat tayo ay maging maingat sa ating mga nakikita, sa ating mga nababasa, at kung hindi po, wala po tayong strong foundation sa salita ng Panginoon, most probably matetempt po tayo. Kaya sabi nga, ililigtas tayo ng Panginoong Jesucristo sa presensya ng kasalanan kung tayo po ay tatanggap sa kanyang proposal. One day, when we leave this world, we will be forever free from sin's presence. Mawawala na po tayo sa presensya ng kasalanan kapag nawala na po tayo sa mundong ito. Amen po. Na tayo ang lahat niyan, iiwan na natin itong mundong ito dahil ang mundong ito po ay makasalanan. Ito po ay gugunawin ng Panginoong Diyos. At sa paggunaw na yon, kasama na po ito yung kasalanan ng mundo. But, in heaven, it will be not allowed. Bawal po ang kasalanan sa langit. Kaya mali po yung kantang narinig po natin tayo siguro narinig na po. Sabi nga nung kanta, sa langit wala daw beer. Ano po yan? Ito po yan, ano lang to, humor. Sa langit wala ng beer, di ba? Kasi bawal po ang kasalanan sa langit. Hindi po yan inaalaw ng Panginoon. Sabi nga po dito, no evil will ever enter heaven. Wala pong kahit anong kasamaan na makakapasok sa kalangitan. Sabi po sa Revelation 21:27, not
think evil will be allowed to enter, nor anyone who practice shameful idolatry and dishonesty, but only those whose names are written in the Lamb's Book of Life. So napakalinaw po, wala pong makakapasok na kahit anong kasalanan sa langit. Dahil ang langit po, puro magagandang bagay lamang po ang nadoon. Kaya safe na po tayo sa presensya ng kasalanan. Sabi nga po sa Revelation 21:17. But not only that, we will receive the new flesh and we will no longer have any desire towards sin. Mawawala na po daw yung desire natin para pa magkasala. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:54-55, when the perishable puts on the imperishable, and the mortals puts on immortality, then shall come to pass and saying, that this is written, death is swallowed up victory. O death, where is thy victory? O death, where is thy sting? So, wala na po daw hawak sa atin ng kasalanan. Kapag dado na tayo sa bagong katawan natin. Sabi nga, kapag tayo po ay na-rapture na kasama ng Panginoon, iiwan na po natin ang katawan na ito. Which is, ang katawan na ito ay makasalanan. Amen po. And once we are changed from incorruptible into corruptible to incorruptible, bago na po daw yung ating katawan. Tayo na po, hindi na po daw tayo bounded ng sin, kundi wala na tayong desire para magkasala pa. Sabi sa Corinthians 15:54-55. Kaya etong tatlong penalty, etong tatlong kasalanan na to, tayo po ay palalayain ng Panginoong Jesucristo kung tatanggapin po natin yung proposal niya. So nawa, ngayong hapon na to, lahat po tayo ay tatanggap sa kanyang proposal. Penalty of sin, power of sin, at sa presensya na po ng kasalanan. And number 3, ano po yung number 1 kanina? Na regarding sa door? Number 1, the door is a person. And that door is the Lord Jesus Christ. Number 2, the door is a proposal. Kung saan, nagpo-propose po sa atin ng Panginoong Jesucristo ng buhay na walang hanggan. Siya po ang magpo-provide at siya po ang magbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. And number 3, ano pong hula nyo? Ano po yan? Amen. Thank you, promise. Amen. So number 3, this door is a promise. So, ang pong door na yan ay pangako. Ang Lord Jesus Christ po ba nangako na sa atin na hindi niya tinupad? Wala pa, di ba? Hindi siya never fail. Kung sabi nga sa tao, mabibigo tayo eh. Pero kay Lord, hindi tayo mabibigo. Kaya, blessed na blessed po ako talaga doon sa last song na kinanta natin. Na He will never fail. Sabi ng kanta, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. So, ang ganda ng kanta. Kanina ngang umaga, nung pumasada ulit kami ni Zion, nag-practice kami ng umaga, around 10 o'clock in the morning. Nung bandang bridge na, naiiyak ako. Ayoko lang pakita sa kanya. Bigla niya ako trying, Daddy, why you're crying. Pero natouch ako nung line na yun. Lalong-lalong start sa bridge. I sought the Lord, and He heard, and He answered. So ganun tayo bilang Kristiyano. Kailangan isip natin ang Panginoon. Hanapin natin ang Panginoon. Dahil ang Panginoon, nakikinig siya. Ang Panginoon, hindi po siya bingi. Nakikinig po siya. Nag-aantay lang po siya ng ating pagtawag. At ang pinakamasarap po doon, He will answer. Nag-aantay lang po lang si Lord. Lalong-lalo na yung chorus. I trust in God, my Savior. Wala na po tayong ibang pagtitiwalaan. Si Lord lang. Kaya sabi nga po dito sa number 3, the door is a promise. Promise po ni Lord. At ano po daw yung promise ni Lord? Meron pong dalawang bagay na pangako si Lord. Marami pong pangako si Lord, pero may dalawang bagay lang po ako na ikinategorize po siya. Number 1 po, a promise of pasture. A promise of pasture. Ano ba yung pasture sa Tagalog? Pastolan. So, parang Greenland, parang basta pasture. Pasture, yung pasture, pastor. So, a promise of pasture on which we will find. Ano na yung matatagpuan natin sa pangakong pasture?
Una, matatagpuan natin dyan, kapahingahan, rest. Sino po dito ang gusto ng kapahingahan? Amen. So ito pong last week, dahil nagbagyuhan, so nag-declare po daw na work from home. Wow, kaya masayang masaya po, dahil minsan lang yan yung work from home. Kaya ang kapahingahan konti lang kasi nagtatrabaho pa din. Lalo, mahirap po magtrabaho ng mga kasamang batang makulit. Hindi ka rin po makapag-focus sa trabaho. Pero salamat pa rin po sa Panginoon dahil nagkaroon po ng kapahingahan. So, sa ating mga Kristiyano, isa po yan sa mga pangako ng Panginoon, kapahingahan. Sabi po sa Matthew 11:28, "Come to me, all you are weary and burdened, and I will give you rest." Wala pong iba na makapagbibigay sa atin ng kapahingahan, kundi ang Panginoong Jesucristo lang. Meron po akong kapahingahan na alam, lifetime na kapahingahan po yun. Kapag po tayo ay kinuha na ni Lord. Amen po. Sabi dito, no longer we are searching for what we needed. Kapag tayo na kay Lord, wala na po daw tayong hinahanap pa. May hinahanap pa po ba kayo? Love life? Bagong employer? Wala na. Although kailangan natin yung mga bagay na yan, pero in general, wala na po tayong kailangan. We no longer are searching for what we needed. We have found what our heart was longing for, and His name is Jesus. Praise God! Amen! Nakita na po natin na hinahanap po ng ating puso, at yan ay nasa pangalang Jesus. Now we are permitted to rest in His grace and anticipate our heavenly homecoming. So hinahantay niya na lang po yung pagpunta natin sa heaven. Hinahantay na lang po natin. Excited na po ba kayo pumunta sa heaven? O wag muna. Wag muna. Ano sa mga maliliit na anak? Excited tayo pero hindi naman tayo nagmamadali. Ayun. Para malinaw, di ba? So, sabi nga, hindi sinasabi dito na tayo ay maliligtas sa magitan ng mga itong bagay, kundi tayo maliligtas dahil sa grasya ng Panginoon. Hindi tayo maliligtas dahil sa sarili nating kalakasan, sa sarili nating kisig, sa sarili nating mga ginagawa, do this, do that. Hindi. Maliligtas tayo dahil sa grasya ng Panginoon. Dahil we are all living through the grace of God. Amen po. Sabi rin po dito, it was grace that sought me, grace that bought me, and grace that will lead me home. After all, what Jesus says sa Matthew 11:28. So, ang kapahingahan lang po matatagpuan natin kay Lord. At ano pa daw ang promise ng pastor? Pangalawa? Refreshment. Yan. So, mimaya po, after po ng service natin, meron po tayong refreshment. Yan po ba yan? Hindi. So, sabi po dito, Psalm 3:34:8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Ano po ba ibig sabihin ng refreshment dito? In Jesus, the Son of God finds all that His heart needs for absolute and perfect contentment. Yung pong maging kontento tayo. Maging kontento yung puso natin na hindi na tayo naghahangad pa ng maraming bagay. Hindi na tayo naglolong pa na magkaroon dito, kundi kontento na tayo kung ano yung binibigay ni Lord. Diba sabi nga, the Lord's give and the Lord's take away. Blessed be the name of the Lord our God. Dahil alam ni Lord yung pangangailangan natin. Amen. Marami nga nagtatanong, di ba dapat ang Kristiyano hindi naghihil? Amen. Dapat ang Kristiyano hindi namumblema. Paano mo ba patunayan na buhay ang Diyos nyo kung ganyan ang katatayuan mo? Yan yung yan yung mindset ng ng mga makamundo. Paano mo ko may encourage na sumama sa faith mong yan kung ganyan ang katatayuan mo sa buhay? Hindi po yun eh. Hindi nila nakikita yung puso natin. Di ba sabi nga ni Lord kay Paul, pinapaalis niya yung thorn in the flesh. Ayaw ni Lord. Kasi ayaw ni Lord, baka lumaki ang ulo ni Paul. Ganon din sa atin. May mga bagay na i-design si Lord kung ano man yun meron tayo ngayon. Kasi gusto ni Lord, magtiwala tayo sa Kanya. Na He will provide for us. He will never leave us nor forsake us. And He will save us. Amen po. Kaya,
huwag na nating asaming yumaman. Mas asamin natin, mas mapalapit po tayo kay Lord. Dahil habang tayo ay lumalapit na lumalapit kay Lord, mas lumalaki na lumalaki yung pananampalataya natin at mas lumalapad na lumalapad yung pintuan ng langit para i-welcome ka at i-welcome ako mga kapatid. Kaya dito sa refreshment, maging kontento tayo. When we taste and find that the Lord is good, sabi nga sa Psalm 34:8, we lose our appetite for the other things. Hindi na tayo, wala na tayong hilig sa mga ganitong bagay. Kumbaga, dati mas gusto pa natin ma-achieve yung mga ganitong bagay. Ngayon, hindi, kontento na tayo eh. Mas focus natin ngayon. Paano ko pa magagamit ang sarili ko para sa kaharian ng Diyos? Paano ko magagamit ang sarili ko para mas makawin ng more souls? Lord, gamitin mo ako. Use me, teach me, and mold me. Be with me, Lord. Huwag mo akong hayaan na gamitin ng ibang bagay. Ikaw ang gumamit sa akin para sa kabutihan. Amen po. So, refreshment, number 2. And number 3, promise of pasture is for rejoicing. Sabi po sa 1 Peter 1:8, through you, though you have not been see Him, you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. So kahit kung hindi nakikita natin si Lord, nagagalak po tayo. Amen. So ganyan po daw yung mga Kristiyano. We live by faith and not by sight. Tayo po ay meron pong pusong laging nagagalak para sa Panginoon. In Jesus, we find the fullness of joy that was lacking. When we wandered out in sin, He has promised us fullness of joy. Yan po yung pangako ng Panginoon. Meron po, dahil sabi nga, in the Lord Jesus Christ, we have the fullness of joy. So 1 Peter 1:8, yes, the child of God has ample reason to rejoicing this morning. Kaya napakaganda po talaga. Tamang-tama po yung mensahe ng Panginoon doon sa mga kinanta po natin kanina. I'm trading my sorrow, I'm trading my pain. I'm laying them back for the joy of the Lord. Amen po. Joy ng Panginoon. Yan po. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Lord, susunod po ako sa iyo. Amen. So lahat po tayo, nag-declare po niyan kanina na tayo po ay susunod sa Panginoon. Amen po. Amen. When we think that the Lord's pasture, when we think of the Lord's pasture, it reminds us that He is the sustainer. Ang Panginoon po ay nagsusustain sa atin. Sabi po sa Psalm 23:1 and 2, the Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in the green pastures, and He lead me beside quiet waters. So ang Panginoong Hesus po, siya po ay nagsusustain sa atin. Wala na po tayong ibang hihilingin pa, kakailanganin pa. Alam po ni Lord yung pangangailangan natin at siya po ay nagpo-provide right on time. Kung hindi man yung dumating, alam po natin dahil ang Lord ay may mas malaking blessing pa na nag-aantay sa atin. At hindi lang po siya sustainer, He is also a satisfier. Sabi po sa Psalm 107:9, for He satisfied the thirsty, and the hungry He fills with good things. Kung po, gutom po ba tayo sa Panginoon? Dapat asamin po lagi tayo na magutom po tayo sa salita ng Panginoon dahil tayo po ay isasatisfy niya sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako, at sa kanyang kaligtasan na patuloy na ibinibigay sa kanya. So, but number 3 po, yung the door is promise. Ang Panginoon po ay isang promise. Number 1, the promise of pasture. At ang pong pangalawa, a promise of plenty. Yan. Sabi nga nila, sister, brother, hindi ka mawawalan. Pero hindi ka rin magkakaroon. Hindi, joke lang po yan. Yan po yung mga joke-joke nila sa mga sa mga lumang movies noon eh. Hindi ka mawawalan, hindi ka rin magkakaroon. Pero sa Panginoon, totoo po yan. Pangako ng Panginoon yan, hindi tayo mawawalan kapag tayo ay sumunod sa Panginoon. Sabi nga dito, the false shepherd or a thief seeks nothing but his own selfish interest. Yan po daw yung magnanakaw. Hindi niya na po iniisip kung meron po siyang masasaktan, kung meron po siyang masasagasaan. Basta, ma-fulfill niya lang yung kanyang
Objective. Ano po ba ang objective ng magnanakaw? Magnakaw. Di ba? Wala na po siyang ibang iniisip. May mapatay man siya, or meron siyang masaktan, bata man niya, matanda, babae, lalaki, wala na po siyang pakialam doon. Basta mahalaga sa kanya, ma-fulfill niya, objective niya. Makapagnakaw siya at umalis na sa lugar. Pero po para sa atin, sa Panginoon, sabi nga dito, He will refrain from nothing. Kahit nga sabi ko nga dito, kahit pumatay, na lahat ng haharang sa kanya, ganyan sa atin eh, mga magnanakaw, di ba? Kapag ninanakawan ka, yung iba lumalaban. Siyempre, ano na po yan, ano na sa tao, di ba? Lalaban ka kasi kailangan mo ipagtanggol mo yung property mo kung nasa iyo. Kahit nakamatayan pa. Pero yung iba na hindi natakot mamatay, nagle-let go na lang. So, yan, isa po yan. Pero magnanakaw, yun lang po talaga ang focus niya, yung kanyang objective. Ganyan din po daw ang kaaway. May objective din po daw siya sa ating mga Kristiyano. Sabi nga, di ba? Para pumatay ng ating apoy sa Panginoon, na nakawin niya din po ang ating pagiging aggressive sa Panginoon. He will kill, He will destroy. At steal, kill, and destroy. Yan po yung nanakawin ng Panginoon sa ating mga Kristiyano. Pero ang Panginoon, He came so that we will be delivered from all this sin. Ang Panginoon sa Kristo po daw dumating sa buhay natin para iligtas tayo sa kasalanan na yan. Kumbaga siya yung ating superhero. Amen po. Ang magnanakaw natin lang yan, nag-aabang lang. Pero ang Panginoon sa Kristo, siya po yung ating tagapagtanggol. Siya po yung ating superhero. He came so that you and me will be delivered from sin, from all evil, and experience the best possible life imaginable. So may experience po daw natin yung fullness of life sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. That life is simply His life, lived through us day by day. Yung po daw buhay na mas gugustuhin natin na asamin natin araw-araw. Yung po daw yung buhay na kay Kristo. Yung po yung asamin natin. It is new, eternal life living in us, for Him and by Him. It is an abundant life. Sabi nga po dito, yung pangako po doon ng plenty, sabi po sa John 10:10, sabi ko nga po kanina, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come so that they may have life and they may have it full. Yan po yung objectives ng magnanakaw, ng ating kaaway. Para magnakaw, pumatay, at sunira. Pero para sa ating Panginoon, para magkaroon daw tayo ng buhay. Ng buhay na to the fullest. Hindi na po basta buhay, ha? Para magkaroon tayo ng buhay to the full. At sabi niyo po sa Malakay 3:10, being the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So yan po daw, testingin po daw natin si Lord. Dahil si Lord kapag nagbigay, siksik, liglig at umaapaw. Amen. Yan po isa sa pangako ng Panginoon. Kaya yung pong pangako ng Panginoon na tayo yan po hindi pagkukulangin, yan po ay totoo. Dahil po nasulat na po niya yan. Amen po. Tayo po ay meron pong eternal life right now. Sabi po sa John 6:47, truly, truly I say to you, he who believes in me, he who believes has eternal life. Naniniwala po ba tayo sa ating Panginoong Kristo? Amen. Kung naniniwala po tayo, sabi nga po, meron na po tayong buhay na walang hanggan. How abundant that life is depends on the depth of our relationship to Jesus. Yung po daw, abundancy ng ating buhay, yan po tayo nakadepende. Kung yan po daw kalalim yung relasyon natin kay Lord Jesus Christ. Kung i-rate po natin ng 1 to 10 ngayong hapon na ito, yung ating pong relasyon sa ating Panginoong Kristo. Lumagpas po ba kaya tayo sa 5? O, andun po tayo sa almost 10. So, yun po yung gusto ko pong i-share ngayon sa hapon na to, na ang Panginoong Kristo po ay ang pintuan na nag-aantay sa atin, sa ating pagkatok.
na nag-aantay po siya ng kung sino man ang papasok sa pintuan na yan. Sabi ko nga doon sa number 1, ang pintuan ay tao, siya ay Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ay may mga proposal sa atin na kung saan inihintay niya lang yung ating pag-oo. Yes. At ang Panginoong Jesucristo ay pangako. That door is a promise. Na hindi niya tayo pagkukulangin, kundi ipoprovide niya lahat ng bagay para sa atin. So to close this one, punta po tayo sa summary. Sabi ko nga po, that door is a person, Jesus Christ Himself. Yan po yung door. Pangalawa, the door is a proposal. Jesus Christ offers hope and salvation to everyone. Yan po yung ino-offer ng Panginoong Jesucristo sa atin. Libre po yan. Ang Panginoong Jesucristo na po yung nakaluhod doon. Inaantay na lang po tayo na mag-say yes sa Kanya. At ang number 3, that door is a promise. Jesus is our sustainer and satisfier. So sa hapon po to, as a conclusion, where do we find ourselves today? So nakikita na po ba natin yung sarili natin? Na tayo po yung kanina naglalakad sa napakahabang wall, na pagdating po sa dulo, nakita po natin yung bukas na pinto. So, tayo po ba yun? We are wandering around outside the blessing of the family of God, but we want to come inside where the blessings are. Gusto natin talagang pumasok, kahit sino sa atin gusto natin pumasok kung nasaan ang Panginoon. So ngayon pong hapon na to, I invite you to come to Jesus. So ngayon pong hapon na to, andyan po yung invitation ng Panginoong Jesucristo. Inaantay niya lang po yung ating pagpasok sa pintuan at yung pagsabi po natin ng yes sa Kanya. If you will come to Him and confess yourself that I am a sinner and receive Him as our Savior, then we will save right now and forever. Are you ready to meet the door? So po yung katanungan sa hapon ito. So salamat po sa kanyang mga salita sa hapon ito. Nawa po ang bawat po sa atin ay nagkaroon ng impact sa kanilang mga buhay na ang Panginoong Jesucristo ay nag-aantay lamang sa atin. Ibinukas niya na yung door. Inaantay niya natin yung ating pagpasok. Amen po. So samahan niyo po ako sa panalangin. Tayo po ay sundin niyo po. Tumikit. Hallelujah. Muli Panginoon, nagpupulit ng papasalamat kami, Panginoon, sa hapon ito. Salamat Panginoon sa inyong mga pangako sa amin. Salamat Panginoon na Ikaw Panginoon na nagpakilala sa amin. Na Ikaw Lord yung door na matagal na namin inahantay. Ikaw Panginoon yung door na kung saan in-offer mo ang inyong buhay para sa amin. Para Panginoon kami ay maligtas, para kami Panginoon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At Ikaw Panginoon yung door na magpo-provide sa amin. Dahil ipinangako mo na hindi mo kami pababayaan kahit kailan. Salamat Panginoon sa magiging pintuan mo sa amin na nagsisilbi Panginoon na source na namin Panginoon ng pag-asa. Salamat Panginoon sa pagiging pintuan na nagbibigay sa amin Panginoon ng will para mabuhay sa mga ito. Truly Lord God, sa hapon ito Panginoon, Ikaw po Panginoon namin po katagpuin ang bawat isa Panginoon na i-ready mo kami Panginoon para sa covenant, para sa proposal mo, at para sa inyong pangako. Maraming salamat po Panginoon sa inyong mga salita sa hapong ito. Puri Lord God, sa inyo lahat ng papuri, salamat, pagkakita, pagsamba. Ito po ang aming samot na langit. In Jesus' name we pray. Amen.